Good morning, Jesus. Good morning, Pastor Bob and Sister Cynthia Librado. Good morning, Brother Joel, Pastor Joel Buhia, and Sister Lydia Buhia. At sa lahat ng mga uh, the Night of Praise pastors and members, mga prayer warriors, and everyone na kasama natin sa mga ganitong pagtitipon. Ay maraming salamat. Minsan pa ay narito na naman tayo muli. Let us pray. Lord Jesus, once again we come before thee, O God, hallelujah, upang pasalamatan ka sa lahat ng mga bagay, O God, hallelujah, na dumarating sa aming mga buhay, lahat ng aming mga tinatanggap, lalong-lalo na ang iyong mga salita na pagkain ng aming kaluluwa. Help each and every one of us, O God, hallelujah, Lord Jesus, lalong-lalo sa akin, O God, hallelujah, na mag-ahayag ng iyong salita, ng iyong katotohanan for the benefit of our soul. Hallelujah, and for the glory of your most holy name, Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen, amen, and amen. Once again, isang magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay natin. At kung saan man dako ng mundo tayo nandoon, ay magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Bayan. Praise God. Now, ito pong aking gustong i-share sa inyo ngayon, mga kapatid, ay isang napakaikling lesson, subalit napakahabang testimony ng aking buhay. Praise God. Noon pong October 18 this year, nakita ko yung post niya, Pastor Joel Buhia. Ang sabi niya sa post niya, "Salamat po, Panginoon, at ipinadanas mo ang ganitong chapter sa buhay ko ng ilang taon. Kasi may reasons ka. All glory and honor belongs to you." Ito po yung kanyang dating buhay na camping, mountain climbing, na lagi nang ginagawa. At nag-comment naman ako, ang sinabi ko, praise God, and then idinugtong ko, Jeremiah 29:11. Dito po tayo magsisimula ng ating pag-aaral. Please allow me first to read sa King James Version ang sinasabi sa Jeremiah 29:11. "For I know the thoughts that I think toward you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Sa Good News Translation, ang sinasabi po, "I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for." Praise God. And then sa Contemporary English Version, "I will bless you with a future filled with hope, a future of success." Actually, mga kapatid, I was inspired with the post of Pastor Joel Buhia na lagi ko pinag-iisipan. Ang sabi, I know the plans. I alone know the plans I have for you. Praise God. So naisip-isip ko, bakit ako nandito ngayon? Pumasok sa isip ko yung plano ng ating Panginoon Diyos para sa buhay ko. Praise God. Sa buhay nating bawat isa may mga plano ang ating Panginoon Diyos. Praise God. Now, ang buhay ko ay simulan po natin. Gusto kong simulan sa historical facts ng Pilipinas. Praise God. Nung March 1942, pasensya na po kung medyo mahaba po ang aking testimony, nung dumating ng ligtas itong si General Douglas MacArthur, galing sa Pilipinas, nagpunta ng Australia, parang retreated, umatras muna siya sa gera. Nangako siya, ang sabi niya, "I shall return." Yan ang sabi niya nung nandoon na siya sa Australia. Now, 81 years after that, anniversary, yung 81st anniversary ng kanyang pagbabalik, ang sabi niya, "I have returned by the grace of Almighty God. Our forces stand again on Philippine soil, soil consecrated in the blood of our
two people. Sinabi niya yan nung bumalik siya noong October 20, 1944. Anong kaugnayan nito sa buhay ko? Long before that, ito pong si General Carlos P. Romulo, nakasama ni Douglas MacArthur na pagbabalik, ay taga-Tarlac, na kung saan pinanganak ang aking nanay, sa Tarlac din. Kinuha niya katulong sa kanyang bahay. Domestic helper, kumbaga, no? Domestic helper. Ngayon, ito namang asawa niya, si Virginia Llamas, na taga-Pagsangan, Laguna, ay taga-roon naman yung tatay ko. So, pareho sila nagtagpuron. Mga dalaga at binata pa sila, of course, no? Way years before nang mangyari ang Second World War. Nagsama sila ron. Hanggang dumating ang panahon, long story short, naging magkasawa sila. And then, noon pong 1949, pinanganak na ako. Praise God. And then, every summer vacation and Christmas vacation during my high school and college days, ay nagtatrabaho ako kay Romulo sa bahay niya. Praise God. Wala na doon yung mga magulang ko. Nasa bahay na lang. Ang tatay ko naman ay nagtatrabaho na sa iba bilang barbero. Praise God. Now, every summer vacation, every Christmas vacation, nagtatrabaho ako ron as hardinero. And all around maintenance, electrician, simple plumbing, simple carpentry, mga ganyan. Yun po ang trabaho ko tuwing bakasyon. Praise God. Now, dumating ang panahon na nag-apply kami nitong pinsan ko sa ABS-CBN. And at the same time, mga weeks apart lang, nag-apply din ako sa EEI, Engineering Equipment Incorporated. Dumating pareho ang kasagutan nila ng after mga few weeks, dumating ang kasagutan na alam na naman ninyo yung telegrama noon report, work, ganyan. So, hindi ko naituloy yung pagtatrabaho ko sa ABS-CBN. Yung pinsan ko, nakasabay ko nag-apply, ay siya na lang ang mag-isa nagpunta. Ako naman na hindi ko rin tinuloy sa EEI. Bakit? Kasi sinabihan ako ng tiyuhin ko na nagtatrabaho nga din kay Carlos P. Romulo na kailangan ako sa bahay ni Romulo. So, doon ako, trabaho rin ako. Doon nag-umpisa ako ng trabaho. One time, tinawag ako ni Romulo. Armando, tingnan mo nga yung ilaw sa ano ko, bakit kurap ng kurap? Yung ilaw sa kwarto ko, sa bedroom niya, master bedroom. Now, tinignan ko na gano'n, yung uso pa yung mahaba noon na fluorescent lamp. Hinawakan ko. Biglang sumindi. Maluwag lang pala. Sumindi. Sabi sa akin ni Carlos P. Romulo, "You're not an electrician. You are a magician." Praise God. So, hindi nagtagal. Tuloy pa rin ang trabaho ko every vacation, every summer vacation, Christmas vacation. Hanggang dumating yung panahon na sabi niya sa akin, punta ka sa DFA. Nung secretary na siya ng Foreign Affairs, punta ka sa DFA. Akala ko may papagawa lang. Punta ko ron. Nung nandun na ako sa kwarto niya, "Good morning po, Lolo." Lolo, tawag ko kasi rin. Punta ka doon sa admin. Bumaba ka doon, punta ka doon. Sabi mo, pinapunta kita. So, nagpunta ako. Yun pala, pinag-a-apply na ako doon ni Carlos P. Romulo. So, walang tanong-tanong, wala na halos application Siyempre, Secretary of Foreign Affairs yung nagsabi, no? Nung nandoon ako, that was 1973. Praise God. Hindi nagtagal, mga ilang months lang, pinapunta ako sa Baguio. Inutusan ako ni Romulo doon sa Cabinet Hills, sa cottage ng Secretary of Foreign Affairs. Pinaayos sa akin yung mga kailangan doon ayusin. Inabot ako rin ng mga 1 month. Mga 1 month inabot ako. Praise God. So, doon nag-umpisa ang karir ko
sa Department of Foreign Affairs. Praise God. And then, hindi nagtagal din naman, ilang years, pinapunta ako sa consular. Na iba na yung trabaho ko, hindi na ako sa electrical na kung saan ay ako ang chief electrician ng buong department. Pinapunta ako sa consular section, yung po nag-handle ng mga passport and other consular matters. Ang naging hawak ko ron, mga kapatid, alam po ninyo, blacklist. Hindi kayo makakakuha ng passport pag wala akong pirma. Kasi directly connected ako sa Tanod Bayan, NBI, municipal, and trial court, mga ganyan. Lahat ng otoridad na nag-hold ng paglabas ng mga Pilipino. So, yun ang hawak ko. Praise God. So, masigit ko lang. One time may lumapit sa akin na may kaso yung, ano yung sabi kong gano'n. Etong boss ko blacklisted. Hindi makakuha ng passport dahil hindi nga ninyo pirmahan. Di pawain mo ng clearance sa Tanod Bayan. Sabi sa akin, binulungan ako. Sabi sa akin, meron pinadala sa akin dito na 500 pesos. Ang laki ng noon yan. 500 pesos. Para lang po siya makakuha ng passport, pakipirmahan nyo na lang yung clearance niya. Sabi ko, ang laking halaga niya na 500 pesos. Punta ka sa Tanod Bayan, kumuha ka ng clearance, mag-taxi ka, bumalik ka, may sukli ka pa. Praise God. So, bagamat hindi ko pa nakikilala ang ating Panginoong Diyos noon, ay meron nang pumapasok sa isip ko na mali ang gagawin ko kung gagawin ko yun, kung tatanggapin ko. Praise God. So, pagkalipas ng mga ilang taon, that was yung napasok ako sa DFA, that was yung martial law, after martial law. Pagpasok ng martial law. And then, pagkatapos naman ng people power na tinatawag, pinadala ako sa San Francisco, California. That was my first assignment order abroad. Praise God. So, nandun ako, inabot ako doon ng 7 years from 1986. No? From 1986 hanggang 1994, 1995, umuwi na ako. Praise God. Pagdating ko ng Pilipinas, naging assistant director ako ng consular records. Yun naman ang binigay na sa akin. And at the same time, ako ang naging leader ng mga manginginom. Lagi nilang hinihintay ako. Pagka sinabi, Sir, 5:30 na. 5:30 na, uhaw na sila. Okay, sige, let's go. No? So, ganun lagi ang buhay ko. Tapos nung nandun ako, mga ilang months pa lang ako nasa Pilipinas, binibigyan na ako ng mga another foreign assignment. Unang-una yung Chile, nabanggit ko na sa iba ito, no? Sa Milan, sa Barcelona, and then bubukas ng Dublin, ng bagong embassy, Toronto, Canada, at pinagagawan pa ako sa Riyadh, at saka sa balik ng San Francisco. Pare-pareho ko hindi tinanggap. Bakit? Ang sarap ng buhay eh. Sa sarap ng buhay ko sa Pilipinas. No? Dahil nga dyan. Praise God. And then one time, may nagsabi sa akin, Brad, Arman, gusto mo ba sa Hong Kong? Sabi ko, anong gagawin ko nun? Kailangan doon ng ATN, Assistant to National Officers. Kailangan ka ron dahil may experience ka na. Sabi ko, bigyan mo ko ng 2 months, pag-aaralan ko muna. Habang nagiinuman kami nun. So, ang ginawa ko, the same week, nag-check ako sa rotation section na tinatawag yung mga ma-assign. Normally, inaabot ng 5 years hanggang 10 years bago ka ma-assign ulit. Pero, wala pa, 1 taon pa lang siguro ako doon sa Pilipinas or 2 years, ay inalok na ako. Praise God. Pinag-aralan ko sino-sino ba yung nando doon. Sino-sino ba yung nando doon sa Hong Kong. Sa Philippine Consulate natin dyan sa Hong Kong. Sabi ko, nakita ko 35 ang tao doon. Mula sa Consul General hanggang sa pinakamababa, 35. Tinignan ko ang magiging position ko. Pampito ako. Mula sa taas. Sabi ko, kung itong nasa baba ko ng mga 28 na katao ay nabubuhay dahil bagsak ang ekonomiya noon nung dumating ako sa Hong Kong. Yung alukin ako. That was 19
1999. Bagsak ang ekonomiya ng Hong Kong dahil nga bagong transfer ng British government sa China. PROC balik na, kaya naging Hong Kong SAR, Special Administrative Region. Praise God. So sabi ko, sige, nung sumunod na linggo, inuman, dire-diretso inuman, ando doon yung taga-rotation. Sabi ko, sige, tanggapin ko. Tinanggap ko. Dito, mga kapatid, makikita ninyo, bakit tinanggihan ko yung napakaraming napagkagagandang mga post. Ang gaganda ng mga lugar na yun. Bakit diyan pa sa Hong Kong, kinuha ko? Praise God. So, to cut the story short, itong pong panganay namin, si Romandi, ay nag-aaral sa Sun Island English School. Diyan sa Hong Kong. Malapit lang tapat lang mismo halos ng bahay namin, apartment na inuupahan namin. Wala pang 5 minutes o 2 minutes walk. Doon, nakilala ng asawa ko, si Pastora Rose, si Sister Cynthia. Sorry po. Nakilala ng asawa ko, Sister Cynthia Brado. Inanyayahan siya na mag-attend ng church. Bago pa yan, attend kami ng iba-iba mga church. Sa Iglesia ni Cristo, third head deacon ako. Attending kami sa Mormons. Uma-attend din kami ng Catholic Church diyan sa Hong Kong, no? At nakikinig din kami sa mga Jehovah's Witnesses. Pero nung invite ni Sister Cynthia, hindi siya tumanggi. Doon nag-umpisa na makilala namin ng ating Panginoong Diyos. Kaya noong July 24, 2004, nabaptize kami in the name of Jesus Christ, ni Pastor Bobby at ni Sister Cynthia Librado. And we were so blessed na napasama kami sa first missionary activity ng New Life Fellowship sa Macau. I was so blessed na kung saan ay nagkaroon ng eventually nagkaroon ng dalawang bunga si Pastor Rose na taga Macau. Binaptize sa Hong Kong. Praise God. Now, nung bumalik na kami sa Pilipinas, ay nag-a-attend kami sa dalawang church, kay Pastor Abs Gamayon at saka kay Pastor Larry Reyes. Pastor Abs Gamayon sa Imus, Pastor Larry Reyes na siya kung matatawag na spiritual lolo dahil anak niya spiritualist, Pastor Bobby. So lolo ko na yun. No, doon kami nagpareho na nag-a-attend. Praise God. Kami mga ordinary members, mga kapatid. Now, patuloy kami nananalangin. Lalong-lalo na yung aking asawa. Kapag nag-iisa siya sa bahay, ay walang tigil sa pananalangin yan. Ang kanyang ipinapanalangin, Lord, dalhin mo kami sa anumang dako na kami ay magiging kapakipakinabang sa iyo ubasan. Dumating ang pagkakataon na bibigay sa akin ang Beirut, Lebanon. So, kami mag-asawa ay nagpasalamat, patuloy kami nanalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa binigay mo sa aming another assignment, foreign assignment. Pero, bakit naman sa Lebanon pa may gera doon? Anong gagawin ko? Go and preach the gospel. Nang malaman ito ni Pastor Larry Reyes, kinumission niya kami dalawang mag-asawa. He anointed me together and the church prayed for us. Nung makarating na kami sa Lebanon, 2 months, ako lang muna mag-isa. 2 months ako lang mag-isa dahil naghahanap ako ng tirahan, mga ganon. Nung dumating siya, nagsimula na kami ng gawain. Nung first worship service namin, ako ang preacher, si Pastora Rose ang worship leader, si Romandi ang song leader,
and then si Rose Lydia ang audience. Kaming apat. 2 months after, pinadala naman ako sa Dubai para mag-attend ng seminar ng OAV, Overseas Absentee Voting, para gamitin ko sa Beirut. Kasi ako rin namang ginawa nung nandun din ako sa Hong Kong. Praise God. Now, nung nandun ako sa Dubai, tumawag yung asawa ko siguro mga 5 days na ako ron. Sabi sa akin, umuwi ka na, bilisan mo, umuwi ka na. Bakit? Mataranta ako. Marami ako na-imbita sa garden. So, nung October 18, tandaan ninyo yung mga dates, ano? October 18, 2008, ay nagkaroon na kami ng worship service na marami, mga 35. Diyan na nag-umpisa ang gawain ng ating Panginoon Diyos sa Beirut, Lebanon, na bilang commission pastor, kaming dalawa. Praise God. And then, long story short, nung 2014, magre-retire na ako. Although, general license minister na kami, na dahil kay Pastor Mark Starwin, ay kailangan ko na umuwi kasi mandatory yan kapag natapos ang assignment mo, lalong-lalo na yung retirement age. So, nagpunta kami sa bahay niya Pastor Mark. Tiyempong-tiyempo, nandoon si Pastor Roger Baclan na nakita, narinig na nagpapaalam ako na babalik na kami ng Pilipinas because of my retirement. Sabi niya sa akin, at saka ni Sister Marian Starwin, why don't you apply for a diplomatic resident permit? Alam ko yun, under Vienna Convention, pero wala sa isip ko. So, nag-apply ako, glory to God, na-approve. And at the same time, na-approve, nung nasa Pilipinas na kami, na-approve yung pagka-missionary namin. Na laman din nila na babalik kami ng Lebanon at the same time. So, yun na nga nangyari, nakabalik kami dito at nagpatuloy ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. So, makikita ninyo kung yung life story ko, mahaba pa sana, kaya alam kung tatalakayin ko lahat yung life story ko, lalong-lalo na sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Abutin tayo ng 76 years. Praise God. Praise God. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Praise God. So, gaya ng sinabi ko, I was inspired ng post ni Pastor Joel na ganun din pala ang aking nangyari sa buhay ko, yung plano. Lagi ko nababasa yan, yung Jeremiah 29:11, pero hindi ko na naiisip noong una na konektado rin pala ang buhay ko yan. Praise God. Sa pagtatapos, mga kapatid, sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. To them that love God. To them who are the called according to His purpose. Praise God. Kaya, may nagsabi, mga kapatid, once said, no matter what a man's past may have been, his future is spotless. Praise God. Kaya anuman ang mga pinagdaanan natin, gaya na nangyari sa akin na pagkatapos ko manggaling sa Hong Kong, pagbalik ko ng Pilipinas, tinatanong na ako ng mga kabarkada ko, Boss, ikaw ba si Arman? Bakit? Bakit hindi ka na nagyayayaan ngayon ng inuman? Tigil nyo na yan. Hindi yan tama. Kaya anuman ang pinagdaanan natin, mga kapatid, our future is spotless. Ang ibig sabihin, lumapit lang tayo lagi sa ating Panginoon Diyos at gagabayan tayo, lagi tayong tutulungan sapagkat bawat isa sa atin ay may plano ang ating Panginoon Diyos. Maraming salamat, Pastor Bob, Sister Cynthia, Pastor Bobby, Pastor Joel Buya, Sister Lydia Buya, at sa lahat ng mga nakapakinig at nakapanood naka-join ng ating Bible Exhortations of Prayer Morning Devotion ng New Life Fellowship, United Pentecostal Church,
Hong Kong. Thank you so much and God bless everyone.